Bilang 29 ang tansi omelette ay eksperimento sa pagluluto gamit ang namumulaklak na halamang tansi, herbal, matamis at mapait sabay. Wala ka nang makikitang tansi omelette sa mga menu ngayon. Noong gitnang panahon, kinakain ng putahe tuwing mahal na araw kahit taglay nito ang nakalalasong essential oils na pwedeng makasira sa nervous system at atay. Maganda ang balita, bihira ang omelette, kaya ligtas ang mga kumakain. Kailangan din noon na espesyal ang paghanda ng pagkain, pati karne, bilang 28. Mahirap makakuha ng karne nung gitnang panahon, kaya kailangan itong tipirin. Isa sa tanyag na paraan ng pagpreserba ng tira-tirang karne, madalas baboy, ay ang paggawa ng sauce. Habang lumalamig, nagiging parang jelly ang balot mula sa collagen ng baboy. Maniwala ka, kinakain pa rin ito ngayon. Ang sauce ay kakaibang putahe na may dila, tainga, taba at karne. Tinatawag din itong head cheese na yon at hindi agad nagugustuhan ng lahat. Kung gusto mo ng kakaibang malambot at makunat na karne na may maalat at maasim na jelly, paborito pa rin ito ng ilang lunch meat fans. Siguradong okay ito sa mga ninuno mong magsasaka. At minsan, nakadepende talaga sa kung ano ang mahuhuli mo. Numero 27. Maaring ipinagbabawal ang pangangaso sa mga magsasaka sa karamihan ng pagkakataon, pero kadalasan para lang ito sa mga tradisyonal na hayop na panghuli. Kasama sa menu ang mga ligaw na kalapate. Madali lang ang pigeon pie. Hulihin ang kalapati sa lambat, putulin ang ulo, alisin ang balahibo, gumawa ng pie crust at lutuin gamit ang anumang sangkap na meron ka. Malamang mas masarap ito kaysa sa pangalan. Nakabubusog na putahe ito na kinakain pa rin ng ilang maharlika at minsan lang makakain ng maayos. Ang pamilya magsasakang nakagawa nito. Hindi lang kalapati ang ibong nakaranas ng masamang kapalaran. Bilang 26. Nung gitnang panahon, mahirap na ang buhay lalo na kung Katoliko ka at sumapit ang Kwaresma. Ibig sabihin, bawal ang karne kaya naging maluwag ang simbahan sa definisyon, itinuturing ang mga puffin bilang isda, hindi karne. Karaniwan, mga mayayaman lang o magsasakang taga-hiladang baybayin ang may access dito dahil kaya nilang magpaangkat o manghuli. Masarap itong kainin kapag nakuha mo. Karaniwan, inihaw mga puffin sa bukas na apoy, parang maliit na lechon manok. Pero dahil sa dami ng buto at halos isda lang ang kinakain nila, malakas ang lasa ng isda nila, parang kabaligtaran ng isda na may lasa ng manok. At minsan, mismong nasa harap mo na ang pinagmumulan ng pagkain mo. Numero 25. Kapag may karne ka, hindi mo sinasayang kahit ano dito, kasama na dyan ang paa ng baboy. Karaniwang nililinis at pinakukuluan ng matagal ang mga hindi ganong gustong hiwa ng karne bago ihain. Nakakabusog ang karanasan kahit medyo nakakailang. Ang paa ng baboy ay manipis ang laman, maraming litid, balat at collagen nagiging makapal na malagulaman ng sabaw kapag lumamig ang palayok. Kakainin ito gamit ang kamay at sinisipsip ng gutom na magsasaka ang buto para makuha ang sustansya. Ginagamit pa rin ang bahaging ito sa lutuing timog at maaring isama sa susunod na putahe. Bilang 24 ang panis na pagkain ay maaring mga hulugan ng higit pa sa nasayang na isang kainan. Maaring magdulot ito ng kamatayan kung iyon na lang ang pagkain, kaya mahalaga ang pagpreserba gaya ng pag-aatsara. Ang repolyo ay isa sa pinakamura at pinakamatibay na gulay at bagay ito sa suka o brine para makagawa ng tinatawag na sauerkraut, pero hindi ito pampatong dito. Noon, madalas magluto ng malaking palayok ng binurong repolyo na may halong kahit anong karne at ihain bilang nilaga. Malamang ay sobrang asim ng lasa, pero nakakabusog ito at sapat para sa ilang kainan. Alam natin na ang mga binurong pagkain ay may benepisyo sa kalusugan, tumutulong sa tiyan at nagpapalakas ng immune system. Makikita rin ang healthy probiotics sa mga inumin mo. Numero 23. Kapag kailangan ng magsasaka ng lakas para sa mabibigat na gawain, naghahanap sila ng mas mabigat na alternatibo sa tubig kaya madalas silang uminom ng ale. Dati, ang serbesa ay niluluto gamit ang halamang gamot at natirang butil kaya puno ito ng nutrisyon. Mukhang maganda maliban sa isang bagay. Dati, para sa lahat ng serbesa, kadalasang binibigyan ng tasa ng ale ang mga bata tuwing umaga dahil mababa ang alkohol nito kaya nasanay sila. Hindi ito nawala sa kasaysayan ang ganitong tradisyonal na serbesa. Isa sa mga modernong inapo nito ay ang Guinness. Karaniwan, ang susunod mong pagkain ay depende sa makukuha mo. Bilang 22. Bunga ng ensina. Kadalasan, pagkain ito ng ardilya o nagdudulot ng sakit sa ulo kapag napadaan sa puno. Ngunit noong medieval, naging mahalaga ito bilang pagkain sa oras ng kagipitan. Sa panahon ng tagutom, ang mga tao ay kumukuha ng mga bunga ng ensina. Madali itong pulutin mula sa lupa at kayang basagin ng hindi gaanong nahihirapan. Matapos alisin ng balat, pwedeng kainin ng laman o gawing mash o harina.
Kung alam mo kung paano ito ihanda, ligtas kainin ang nilutong laman ng ensina, pero napakapait nito dahil sa tanin na taglay ng laman. Ang pagpapakulo at pag-ihaw ng laman ay maaring sapat na pagkain para sa mahirap na magsasaka. Minsan, kahit ang simple at nakakainis na bagay ay maaring magligtas ng buhay. Bilang 21, dahil kulang ang sariwang gulay at wala ang mga kilalang gulay gaya ng patatas at kamatis, naging mahalagang pinagkukunan ng hibla ang mga damo tulad ng dandelion at chickweed. Kung tama ang pagluluto mo, baka hindi mo mapansin ang kinakain mo. Lahat ng bahagi ng dandelion maliban sa tangkay ay pwedeng kainin kahit na mapait ito. Kapag pinakuluan, nawawala ang kapaitan kaya nagiging mainam na gulay ito. Mataas ito sa calcium, iron at bitamina. Hindi alam ng mga tao noon yon, pero ang mga dahon na ito ang nagpapanatili sa kanila na malusog at malakas. Mas marami ng mas magagandang pagpipilian na yon, pero may ilang tagahanga ng natural na pagkain na patuloy pa ring naghahanap ng mga ligaw na gulay. Numero 20. Kung sinuwerte kang makakuha ng baboy, hindi mo sinasayang kahit ano, kabilang na ang dugo. Ang black pudding na mas kilala bilang blood sausage ay isa sa mga pinakamatandang pagkain ng mga karaniwang tao. Ito ay giniling na baboy na may almirol tulad ng oats bilang pampadikit at maraming dugo ng baboy. Dahil dito, nagiging madilim na pula ang itsura ng longganisa at kadalasan ay nagiging itim kapag naluto. Maaring dugo ang kanyang lihim na sandata. Mura ang black pudding at nakakagulat na masustansya, mataas sa iron at zinc. Pagdating sa lasa, maaari itong magkaroon ng matapang ng bakal pero sa kabuuan, isa itong malinamnam na longganisa. Maaring hindi kaaya-aya ang itsura at tekstura nito pero ang pagkain ito ng masa ay hindi talaga nawala sa uso. Makikita mo pa rin ito sa menu ng British pub bilang bahagi ng tradisyonal na English breakfast. Minsan, ang paraan lang para maiwasan ang panis na pagkain ay ikaw mismo ang magpanis nito. Numero 19. Ngayon, kapag naamoy nilang panis ang gatas sa lalagyan, kadalasan tinatapon na nila ito. Noong gitnang panahon, sadyang pinapaasim ng tao ang gatas para tumagal ang kasariwaan nito. Habang dumarami ang lactic acid bacteria, lumalapot ang gatas at napipigilan ang masasamang bakterya. Dahil dito, naimbak ng mas matagal ang gatas kung kaya mo namang tiisin. Malapot, buo-buo at masim ito na kailangan mong pilit inumin. Lasang panis ito para sa mga unang beses palang titikim, pero delicacy pa rin ito sa ilang kultura. Kilala itong claver sa Ireland at pamalit sa yogurt. Kapag kailangan mong i-preserve ang pagkain, di ka na pwedeng maging marte. Bilang 18. Ang bog butter ay isa sa pinakamatandang paraan ng pagpreserba ng pagkain. Nagsimula pa libang taon bago ang gitnang panahon. Ang taba ng hayop, kadalasan mantikilya, ay inilalagay sa isang lalagyang gawa sa kahoy at pagkatapos ay ililibing sa isang latian ng pit. Ang mga madilim at malalalim na bog na ito ay puno ng siksik na pit at kaunting oxygen, kaya perpekto para mapigil ang pagkabulok. Iyan ang dahilan kung bakit napapanatili ng daan-daang taon ang mga bangkay at mantikilya sa mga bog. Pero kakainin mo ba ang sinaunang mantikilya mula sa ilalim? Ang mantikilyang itinago ng ganito ng sandali ay karaniwang ligtas kainin at normal ang lasa kapag tinanggal ang putik ng bog. Gayunpaman, nasubukan na sa makabagong panahon ang sinaunang mantikilya mula sa bog. Sobrang tapang ng amoy at lasa, parang lumot o matapang na lumang keso. Kung titikman mo ang mantikilyang 1,000 taong gulang, malaki ang tiwala mo sa dating kaligtasan ng pagkain. Minsan, lumalabas din ang tao para mag-enjoy. Numero 17. Noong gitnang panahon, kadalasang nakakakain ka lang ng ulam na may karne dahil sa kabutihang loob ng amo, pero bihira kang makakuha ng pinakamagandang parte ng karne. Kapag nakabagsak ng usaang maharlika, kadalasang binibigyan niya ng laman loob ang mga lingkod o mga ngaso bilang espesyal na pagkain. Ang mga ito ay iniuhurno bilang putahing tinatawag na umbel pie, isang malinamnam na pie mula sa laman loob ng usa. Noon, bihira itong delicacy at hindi pwedeng maging mapili ang mga tao. Karaniwan, ang pie ay inihahain na may mga lamang loob na niluto sa masarap na sabaw kasama ng mga gulay at kung anong pampalasa ang meron. Kung hindi mo masyadong iisipin kung ano ang laman nito, malamang ay masarap itong kainin. Ang mga Briton, na kilala sa masalang panlasa, ay patuloy pa rin kumakain ng kahalili nitong steak and kidney pie. Hindi lang ito ang beses na gumawa sila ng gourmet na pagkain mula sa laman loob. Number 16. Kakain ka ba ng basura? Sa kabila ng pangalan, ito ay nilaga mula sa tirang parte ng manok tulad ng ulo, paa, atay at balun-balunan na niluto sa sabaw na may pampalasa. Nilagyan ng tinapay para sumipsip ng sabaw at dumami ang pagkain, tapos dahan-dahang niluto hanggang halos di na makilala ang laman. Ito siguro ang pinakamasarap na pagkain para sa magsasaka noong medieval dahil sa mabagal na luto, mas madaling matanggal ang laman at balat sa paa ng manok. Pero baka hindi magustuhan ng ilang modernong kumakain dahil isinasama ang buong ulo ng manok.
Sa bawat subo ng nilagang ito, hindi mo alam kung kailan lalabas ang ulo ng manok. Kapag kailangan ng may-ari ng tavern na pahabain ng pagkain, alam niya ang gagawin. Numero 15. Laging may pagod na manlalakbay sa mga tavern, kaya mainam na may nilagang laging nakasalang sa kalan. At palaging palagi. Ang perpetual stew o nilagang mangangaso ay gawa sa karne at gulay na hindi nauubos. Habang inihahain, nilalagyan ito ng sabaw, karne at gulay kapag kailangan. Laging pinapainit ito para di mapanis. Iba-iba ang bawat hain. Sa ibabaw, mukhang normal, pero sa ilalim, parang malabnaw na halong karne at gulay. Kahit alin sa dalawa, nakakagulat na halos pareho ang lasa. Sa paglipas ng panahon, dahil sa kakaibang paraan ng paghahalo ng lahat ng sangkap, nagkaroon ng maraming taghanga ang nilagang ito. May mga modernong restaurant na ginagaya ito bilang pagdiriwang na makasaysayang lutuin. Siguraduhin mong alam mo ang iniinom mo. Hindi mo aakalain ang pwedeng idagdag. Bilang 14. Ang Coke Ale ay halos katulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito. Isa itong simpleng inumin pero nakakabahala. Magtitimpla ka ng karaniwang ale tapos ilalagay ito sa bag na may nilinis at bahagyang lutong manok. May mga prutas at pampalasa ring inilalagay. Tinadagdag nito ang sustansya ng manok sa matamis na inumin kaya mas nagiging masustansya ang timpla. Ano kaya ang lasa nito? Sa mga bagay sa listang ito siguro ang pinakalayo sa mga iniinom natin ngayon. Sa totoo lang, natatabunan ng tamis at serbesa ang lasa ng manok. Pagkatapos ng ilang tagay, mahalaga pa ba talaga anong iniinom mo? Minsan, hindi mahalaga kung ano ang masarap, kundi kung ano ang mahuhuli mo. Numero 13, bagaman karaniwang hindi pinapayagan ang mga magsasaka ng mangaso noong gitnang panahon, ginagawa pa rin ito. Ang panghuli at pagluto ng maliliit na hayop tulad ng palaka ay epektibong paraan para sa protina. Madaling mahuli ang palaka at baka nasubukan mo na rin ito. Karaniwan ng may binti ng kalaka sa mga restaurant sa Pransya, pero dati tinutuhog lang at iniihaw ito sa apoy. Ang mga binti pa rin ang nagbibigay ng pinakamasarap na laman, pero ang buto-buto nitong katawan ay may kaunting karne na pwedeng pitasin o gawing sabaw. At tulad ng ngayon, malamang na ang lasa nito ay parang manok. Mas malinis pa sila kaysa sa susunod. Bilang 12, ang mga daga ay hindi lang peste, kundi salot. Ngayon, nag-aalala tayo sa sakit na dala nila, pero noong gitnang panahon, natatakot ang tao dahil linanakaw o sinisira nila ang pagkain. Mahalagang mahuli sila pero kailangan pa ng matinding kagipitan bago maisip ng mga magsasakang kainin ang mga daga. Ginagawa lang ito sa matinding kagipitan, gaya ng gutom kapag may pagkubkob ng militar o salot. Ano kaya lasa nito? Di tulad ng palaka, bihira na ngayong may kumakain ng daga. Para sa magandang sanggunian, balikan natin ang Survivor TV show kung saan nahuli at kinain ng mga gutom na kalahok ang ligaw na daga sa Borneo. Tinawag nila itong mabuto, may angguang lasa at di masarap. Kapag talagang gutom ka, mas okay na ito kaysa wala. Gaano ka kagutom para subukan mo ito? Bilang 11 ang asukal na karaniwang kinukuha mula sa tubo at bit ay hindi masyadong tinatanim nung gitnang panahon. Kaya ang pinakakaraniwang pinagmumulan ng pampatamis ay pulot. Marami itong magagandang katangian. Ang pulot ay bihirang masira kung maayos ang pagkakatabi. Ngunit may panganib dahil kailangang kunin ito mula sa mga pugad. Kaya nalalagay sa peligro ang mga tagapag-alaga ng bubuyog noong gitnang panahon na maturok. Kaya matapos ang lahat ng trabaho, hindi na nakakagulat na kumuha sila para sa sarili nila. May ulat na ang mga tagapag-alaga ng bubuyog ay kumakain ng mga piraso ng honeycomb diretso sa pugad. May ilan pa ring natutuwa sa natural na pagkain na parang malagkit na puno ng pulot ang lasa. Pero minsan, may sorpresa. Maaring may isa o dalawang uod ng bubuyog na naiwan, dagdag protina lang naman yon. Pero kung kinakain mo ang susunod na pagkain ito, malamang wala ng ibang pagkain sa paligid. Numero 11 ang balang sa pinakakinatatakutang hayop sa mundo. Kayang kalbuhin ng isang pulutong ang mga bukid at ubusin ang supply ng pagkain ng isang buong rehiyon. Kapag naubos na ang pananim at nagbabadya ang gutom, hindi na nakapagtataka kung napipilitang kainin ng tao ang mga insekto. Karaniwan itong iniihaw kaya nakakaroon ng malutong na balat na may lasa ng mani at malambot na parang hipon ng loob. Madalas silang kinokolekta ng maramihan at niluluto sa kaldero kaya parang insect popcorn ang pagkain nito. Dahil gulay lang madalas kinakain nila, mas malinis silang kainin kaysa ibang insekto kung di ka matatakot sa maliliit nilang matang nakatitig sa'yo. Pero pagdating sa pagkaing pang-emerhensya, ito ang pinakakadiri.
Numero 9 ang suso ay isa sa pinaka nakagugulat na pagkain ng mga magsasaka noong gitnang panahon. May ilang monghe pa nga na may mga hardin ng suso, pinalalaki nila ang mga ito para gawin pagkain. Kailangan muna nilang alisin ang karamihan sa uhog at pagkatapos ay iniinom pa nila ang likido. Ang madudulas na susong, walang bahay ay tunay na pagkaing pangdesperasyon. Kinakain lang kapag halos walang makain. Ang inihaw o pinakulo ang suso ay nagiging mas makunat ang texture kapag inalis na sa kanilang bahay, pero kadalasan ay wala silang gaanong lasa, kaya ngayon ay karaniwan silang inihahain na may mga halamang pampalasa at mantikilya. Pagdating naman sa mga susong walang bahay, bihira talaga silang kainin. Huwag kailanman kainin ng hilaw ang alinman sa mga hayop na ito dahil maaari silang magdala ng mga nakamamatay na parasito. Pero ang hayop na ito ay hindi lang mahirap ihanda. Number 8. Halos lahat ng maliliit na mamalya ay kinakain noon sa Middle Ages, pero kakaibang hamon ang hedgehog. Para ihanda sila, inilulubog ang mga matinik na hayop sa mainit na tubig para mapilit silang lumabas mula sa kanilang pagkakakuyom. Kapag nabuksan na sila, hinihiwa, nililinis at iniihaw. Ayon sa ilan, ang karne ng hedgehog ay banayad ang lasa, parang kuneho o baboy. Para sa karamihan, malamang hindi sulit ang pagod. Hindi lang ito ang pagkaing maaring gumanti. Numero 7. Ang gutom ang nagtutulak sa mga tao na subukan ang mga kakaibang bagay na maaring siya lang dahilan kung bakit susubukan ng isang tao ang isang halaman na nababalutan ng maliliit na makating hibla. Ang stinging nettles ay isang karaniwang peste na halaman na mahirap alisin, pero kapag pinakuluan ang mga dahon nito, nababasag ang mga chemical na nagdudulot ng hapdi at na-neutralize ang maliliit na buhok na nagtuturok nito, kaya nagiging ligtas na kainin. Katulad ng spinach, mahalagang pinagmumulan ito ng nutrisyon mula sa dahon at madalas ginagamit sa sopas at nilaga. Pero ngayon, may iba na ring gamit ito. Sa United Kingdom, nagtutunggali ang competitive eaters kung ilang halamang masakit hawakan ang kaya nilang kainin. Dahil sa gutom, nakakagawa ang tao ng desperadong hakbang at hindi mo alam kung ano makikita mo sa pagkain mo. Numero 6. Pati tinapay ay delikado noong gitnang panahon. Pangunahing pagkain ito ng magsasaka kapag may harina. Kapag hindi ito available, kailangan maghanap ng paraan ng mga panadero para makaraos at ibig sabihin nito ay gamitin kung anuman ang meron sila. Bagamat ipinagbabawal ng batas ang paglalagay ng mga hindi masustansyang sangkap sa tinapay, ayon sa Assize of Bread and Ale na ipinasa noong 1200 at 66 may ilang panadero pa rin na sinasabing dinadagdagan ang kanilang harina. Hinahaluan nila ang masa ng pampadami na technical na ligtas kainin tulad ng giniling na beans, lentils at minsan sap ng kahoy. Ano kaya lasa ng tinapay na may halo? Minsan parang panis o di masarap. Delikado kapag may hindi nadurog ng maayos tulad ng balat ng puno, buo-buong luwad o matalim na buto na pwedeng mauwi sa biglaang pagkasamid habang kumakain. Ang malutong at hindi masarap na tinapay ay maaaring magdulot ng sakit ng tiyan, kaya ang mga panaderong lumalabag ay pwedeng maparusahan sa publiko. Pero sige, kahit papaano, pwede naman itong ipares sa masarap na prutas, di ba? Numero 5, pwede mo itong subukan. Ang crab apple ay madaling makita at pitasin para sa mabilisang kain. Mukha silang mansanas, pero siguradong iba talaga ang lasa nila sa mansanas. Isang kagat pa lang ay sapat na, dahil sobrang asim at may mapait na lasa. Pero noong gitnang panahon, nakahanap sila ng paraan. Mahalagang pananim noon ang crab apple, at madalas itong niluluto at pinatamis gamit ang pulot. Ayaw din nila kainin ito ng hilaw dati, pero dahil madali itong makuha, naging sangkap ito sa sarsa. Ginamit ito bilang base ng cider sa paggawa ng alcohol na inumin noong medieval. Sa kabutihang palad, karamihan ng putahe ay hindi tumititig sayo. Pang-apat, tulad ng pangangailangan noon na manghuli ng maliliit na hayop para sa karne, kailangan magkasya rin sila sa kung anong mahuli sa ilog. Karaniwang nahuhuli ng magsasaka ang igat na sagana at peste sa tubig. Maraming tinik ito at nagiging parang gulaman ang sabaw kapag niluto. Ang mahaba at payat na isdang ito ay halos buong nakakain dahil lumalambot ang maliliit na buto at kartilago kapag niluto. Patok pa rin ito ngayon. Dati, aksidenteng nabuo ang jellied eels sa pagluluto, pero naging espesyal na putahe ito kalaunan. Nagsimulang gumawa ang mga kusinero ng masarap na sabaw ng isda na tinimplahan ng nutmeg at katas ng lemon, tapos hinihiwa-hiwa nila ang mga igat para ang mga piraso ay tumigas sa loob ng gulaman. Noong ika-18 siglo isa sa pinakasikat sa London, ang mga kainan ng igat at mashed potato. Kahit ang pagkain ng mga karaniwang tao ay nagkaroon din ng panahon sa kasikatan. Ang hindi inaasahang pagkain ito ay nakinabang mula sa isang klasikong butas sa batas. Pangatlo, kilala ang beaver sa balahibo na madalas hulihin. Ngunit noong gitnang panahon, may isa pa silang gamit.
Itinuring ng ilang pari ang mga semi-aquatic na mammal na ito bilang hindi karne tuwing Kuwersma para makaiwas sa gutom at naging delikasiya ang kanilang buntot. Talagang kakaiba ang karanasan ng pagkain nito. Paliwanag ng mga pari, dahil sa kaliskis ng buntot, itinuturing itong kalahating karne, kalahating isda, kaya buntot lang ang pwedeng kainin tuwing Kwaresma. Ang buntot ay inilarawan talagang lasang igat. Sa kabila nito, ang matabang buntot na parang sagwan ay isang karaniwang delikasya noon at hanggang ngayon ay pinahahalagan pa rin ng mga mahilig sa wild game. Karaniwan noon ang pagpreserba pero mukhang susubok ito kahit sa matitibay na sikmura. Pangalawa, mahirap magpanatili ng isda dahil kailangan ng matinding pagbuburo para maging ligtas kainin. Ang resulta ay isang putahe na para lang sa matibay ang sikmura, kaya naging karaniwan sa Iceland ang pagkaing binurong pating na harkart. Sa Sweden, mas pangkaraniwan ang kasing-sangsang ding binurong herring na surströmming. Sa parehong kaso, maaamoy mo muna sila bago matikman. Ang hakark ay sobrang amoy chemical dahil sa dami ng ammonia pag binuksan. Pinapayo sa mga tao na kurutin ang ilong tuwing unang tikim ito para iwas suka. Kadalasang inilalagay ang surströmming sa lata. Ang pagbubukas nito ay maaring magpaalis ng mga tao sa isang kwarto dahil sa matinding maasim at malansang amoy nito dulot ng pag-aasin. Pareho namang itinuturing na ligtas na paraan ng pagkain ng isda pero kabilang sa pinakakadiring pagkain na meron. Pero may isang huling pagkain na pinagsasama ang pinakamasasamang aspeto ng lahat. Sa unang pwesto, ang lamprey ay primitibong isdang walang panga na may paikot na hanay ng mga ngipin, tila kakaibang nilalang na handang sumipsip ng kaluluwa ng tao. Ang sinaw ng hayop na ito ay kumakapit sa ibang isda at kinakagatan ang mga ito ng pabilog. Noong gitnang panahon, mahalaga rin silang huli, lalo na tuwing Kuwersma. Kinakain ito ng mga magsasaka kapag nahuhuli nila at pati na rin ng mga mayayaman at kadalasan ay tinatanggal muna ang kanilang nakakatakot na mga ngipin bago ihain. Pero ang paraan ng paghahain sa kanila ang talagang ikagugulat ng marami. Karaniwang inihahain ang lamprey sa pamamagitan ng pagluluto sa isda sa mahinang pagkulo matapos alisin ang laman loob nito at itabi ang dugo nito para gawing sarsa. Karaniwan, may alak o konyak ang magarbong handa pero ang klasikong putahe ay igat lang sa sariling dugo. Sa kabila ng nakakatakot na itsura, sumikat pa rin ang putahe at naging paborito ni Haring Henry I. Hindi lang sa gitnang panahon matatagpuan ang kakaibang pagkain. Tingnan ang 20 pagkaing Amerikano na hindi mo alam na bawal kainin o panurin mo na lang ang video na ito.